Hello po, magandang gabi po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Una-una po ay magpapasalamat muna ako sa Panginoon kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Kanina po nakapag-share ako ng Word of God sa online. Ibang ano po yun, parang website na pinasa ko. Pero nagbabahagi po ako ng salita ng Panginoon doon. Maawit, tumutugtog. Kasi bilang ko talaga, preachers na prophetic name ko is talagang mag-evangelism kahit nandito lang sa bahay. Pero ang Panginoon ay siyang kumikilos sa aking buhay. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon, yun po ang mababahagi ko kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos, na ang tapat ang ating Panginoon. Kaya ngayon, dadako ngayon sa ating topic. Sa araw na ito ay title, Pinili Ka ng Diyos. Ayan po yung topic natin. Pero bago po tayo mag-start, tayo muna ay manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating topic sa araw na ito. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kabutihan sa bawat taong mahanap sa iyo, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, ang banal na Espiritu mo, Lord God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Lord, wala po akong kakayanan, pero may magagawa ka, Panginoon. Na sa araw na ito, Holy Spirit, itago mo ako sa iyong tuluran at lamisan mo ng aking labi sa paghayag ng iyong salita. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Lagwan mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority, discernment, Panginoon, anumang revelation mo, Father God, sa bawat mga nakakinig, na itutumi mo sa puso nila ang mensahe mo, na magkaroon po sila ng relasyon sa iyo sa pangalan ng Jesus namin. At sa bawat nakikinig, Panginoon, na hituin mo sila, magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Itumi mo sa puso nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon, sa pangalan ng Jesus namin. Ang ating itatapik ay pinili ka ng Diyos. Sa mga desisyon natin sa buhay, minsan pinipili natin yung gusto natin. Sabi dito, maaaring nagkamali ka ng mga desisyon sa buhay mo, nagkamali ka sa mga plano mo, nagkamali ka ng pagpili, nagkamali ka ng taong sinamahan mo, nagkamali ka ng pinuntahan mo, nagkamali ka sa pinaniwalaan mo, kahit nagkakamali tayo, ang Panginoon ay hindi nagkakamali sa pagpili sa atin. Yan po ang maanan po natin dito sa una-una, hindi aksidente yung pagpili sa iyo ng Panginoong Jesus. Buksan po natin yung John chapter 15 verse 16 po. Sabi dito, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At nanatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingiin ninyo sama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen, God. Amen po ba? Si God yung una, si God yung ang pumili sa akin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi si God ang pumili sa atin. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Tayo yung mga meron calling ng Panginoon. Iba't iba kasi kapag pinili ka ng Diyos, may plano ang Diyos para sa iyo. May magagawa ang Diyos para sa iyo. Bakit ka nabubuhay sa mundo na ito? May purpose ang God. Bakit tayo nabubuhay sa mundo na ito? May kanya-kanya po tayong calling ng ating Panginoon. Kaya ulitin ko lang po, hindi kayo ang pumili sa akin.
Ako ang pumili sa inyo. Hiniran ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, dapat meron tayong nakakapagbahagi na tayo ng Word of God. Sa bawat pagbabahagi natin ng Word of God, nagkakaroon na tayo ng pagkaunawa na itatanim na sa ating puso ang mensahe ng Panginoon. Pag natanim na sa puso mo, ikaw na ay nagbabahagi ng Word of God sa mga wala pa sa Panginoon. Kapag nakapagbahagi ka ng Word of God, na itatanim na sa puso nila ang mensahe ng Panginoon. Kaya nagbubunga. Ganun din sa atin. Ako po, bilang nakakilala sa Panginoon, nung nasyaran ako ng Word of God, doon ako lumago sa pananampalataya. Sa paglalugo ko sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, nagbubunga dahil naitanim sa aking puso ang mensahe ng Panginoon. Kaya ko rin nababahagi dahil ito'y nais ng Panginoon na sa aking paglago, sa pakikinig niyo po, for example po, nakikinig po kayo, lumalago din yung inyong pananampalataya. Nagkakaroon kayo ng faith sa Panginoon. Lumalago, nakakabunga. Kapag may alam ka ng Word of God, ibabahagi mo rin dun sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi dito, hiniran ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayoy, anumang hiningin ninyo sa Ama ay aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen, kapag nananatili ka sa Panginoon at nananatili ka sa presensya ng Panginoon, lumalago ka, natataniman ka ng Word of God. Amen po ba? Di ba pag ang puno ay nanatili ka sa Panginoon, yung puno na yon is magkakabunga, lalago. Ganon din sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Kapag nasa Diyos tayo, lumalago tayo. Nagkakaroon tayo ng pagkaunawa. Nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Nagbubunga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lahat ng ating hinihiling, the more ka nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, the more ka nag-share ng gospel, pinagpapakala tayo ng Panginoon. Anumang hiningi natin, ibibigay ng Diyos. Basta humingi ka na nararapat na ibibigay sa'yo ng Diyos. Amen po ba? Next po, number 2. Pinili ka ng Diyos sapagkat ikaw ay para sa Kanya. Amen, grabe magmahal ng Panginoon. Dito lang matatagpuan sa Roma chapter 8 verse 29. Roma chapter 8. Wait lang po, hanapin natin Roma. Saglit ko hanapin natin ng Roma. Kaya pag pinili ka ng Diyos, huwag ka nang lalayo. Mahirap kapag tayo nalayo sa Diyos. At ang Panginoon ay tumapik, grabe, sobra-sobra. Papaalala niya sa iyo ng mga bagay, bakit kanya pinili, bakit kanya tinawag. Sabi dito, pinili ka ng Diyos sapagkat ikaw ay para sa Kanya. Buksan po natin Roma, yan ba yung number 2 po yun Roma chapter 8 verse 29. Yan po natin. Verse 29, sabi dito, sapagkat sa mulapay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon siya'y ang naging panganay sa lahat na maraming magkakapatid. Ito yung si Jesus Christ na pinadala dito ng ating Ama para meron tayong kaligtasan.
para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ganon din sa ating buhay. Kaya hinahanap tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito. Amen po ba? Siya yung panganay nating anak, si Jesus Christ, sa mundo na ito. Maging simbolo tayo ng ating Jesus Kristo na tayo ay bumalik sa ating Panginoon at manumbalik sa Kanya. Kaya kapatid, kapag pinili ka ng Diyos, kilala niya tayo eh. Kilala tayo ng Diyos. Sabi niya dito, sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanyang kanya at ang mga ito'y pinili na upang maging katulad ng anak sa gayoy siya'y naging panganay. Ito si Jesus Christ, tinutulad. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, alam niya ang ating buhay, alam niya kung kilala niya ang kanyang mga anak. Kilala tayo ng Panginoon. Kahit tayo nakagawa ng kasalanan, aabutin ka ng Panginoon. Kasi di ba lahat po tayo makasalanan, pero hinahanap tayo ng ating Panginoon. Alam niya kapag anak ka niya. Di ba po pagka-anak mo, for example po, kapag anak mo, kilala mo eh. Yung kilos, ugali, anak mo eh. Ganon din sa ating Panginoon. Kilala niya tayo. Kilala niya ating pagkatao dahil siya ang naglikha sa atin, ang ating Ama. Amen po ba? Diba, napakabuti at tapat ng ating Panginoon, Panginoon Diyos. Kilala niya ang ating pagkatao eh. Alam niya yung buhay natin. Pag anak niya, kilala niya. Diba, for example po, kapag ang tupa nagpapastol, kilala niya ang kanyang amo. Kilala niya yung kanyang amo. Pangalan pa lang alam na ng mga tupa susunod sa kanya. Pero pag hindi niya amo yun, hindi susunod. Ano po ba? Kaya napakalaga po yung pag ang Diyos ang nilalapitan mo. Ang Diyos yung Ama mo. Dahil yung ating Ama na nagbigay sa atin ng kaligtasan sa mundo na ito. Kaya dapat natin hanapin ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kaya napakalaga po na sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Next po, number 3, marami ang tinawag ng Diyos, ngunit ikaw yung pinili. Marami tinawag ng Diyos, pero ikaw yung pinili. Bubuksan po natin sa Mateo chapter 22 verse 14 po. Napakaganda po yung topic natin. 22 verse 14. Sabi po sa 14, pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Amen. Maraming tinawag, pero kakaunti ang pinili. Hindi lahat sa mundong na ito'y anak ng Diyos. Amen po ba? Maraming tinawag. Pagkatapos ito, sinabi ni Jesus, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Amen po ba? Kasi lumalayo sa Diyos. Hindi nila alam yung buhay na tinatahak nila. Pag pinili ka ng Diyos, huwag ka nang lalayo. Lumalayo yung iba eh. Ayaw ng Diyos na tayo lumalayo sa Kanya.
Kaya maraming tinawag sa mundo na ito, maraming mananampalataya pero na backslider, tumalikod sa Panginoon. Amen po ba? Marami tinawag ang Diyos, pero lahat lumalayo sa Diyos. Nagbabackslider, nagkaroon ng pagsubok, lumayo sa Panginoon. Dapat kapatid, hindi tayo lumalayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Next. Pag na to, 1, 2, 3. Number 4 po. Ginawa kanyang tunay na anak ng Diyos. Tayong lahat ay ginawa ng tunay na anak ng Diyos. Matatagpuan po natin sa John chapter 1 verse 12. Ito po tayo sa John. John chapter 1. Lang po hanapin natin. Last verse na to. Matatapos na po tayo. John chapter 1 verse 12. Sabi dito sa John chapter 1 verse 12. Lang po natin. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon Diyos, ay meron tayong kaligtasan. Ulitin ko lang po verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Yung mga tumanggap sa Kanya na mayroong pananampalataya, mayroong relasyon sa Diyos, mayroong pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Binigyan tayong karapatan ng ating Panginoon na maging anak. Yung mga tumanggap sa Kanya. Ano po ba? Baka hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon. Kaya napakabuti at tapat na ating Panginoon. Kapag meron kang pananampalataya, ay anak mo tayo ng Diyos. At walang makakapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung acceptance. Kapag tayo nakakakinig ng salvation, acceptance po. Tayo mayroon ng kaligtasan. Binigyan tayong karapatan maging anak. Kasi dati tayong namiwalay sa presensya ng Panginoon. Noong panahon ni Ebatada na saling lahi ang kasalanan. Kaya na-separate ang relationship natin sa God. Yan sa kasalanan. Pero sa kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, minahal pa rin tayo at inabot ng ating Panginoon. Yun po yung ating napag-aralan sa araw na ito. Pinili ka ng Panginoon. Yun po yung tinapik po natin ngayon. Una-una, number 1, hindi aksidente yung pagpili sa iyo ng Panginoong Jesus. Pangalawa, pinili ka ng Diyos sapagkat ikaw ay para sa Kanya. Kaya pag tayo pinili ng Diyos, pagmamayari ka na ng Diyos. Bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, hindi na tayo ang may-ari ng ating katawan, kundi si Jesus Cristo na ang nagmamayari ng ating katawan. Amen po ba? Binayaran tayo sa cross ng Kalbaryo. Kaya pagmamayari na tayo ng Panginoon. Pinili ka ng Diyos sapagkat ikaw ay para sa Kanya. Kaya ilalaan natin buhay natin sa Panginoon. Pangatlo, marami ang tinawag ng Diyos, ngunit ikaw ay yung pinili. Marami tinawag sa atin pero nawala sa Panginoon.
isuko dahil sa lumayo dahil sa pagsubok. Dapat hindi ito na lumalayo sa ating Panginoon. Number 4, ginawa kanyang tunay na anak ng Diyos. Amen. Bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, ginawa niya na tayong anak. Dati tayong kaaway ng Diyos. Dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan. Pero minahal at inibig pa rin ng Diyos. Yun lang po mababahagi ko. Ang Panginoon ay napakabuti at tapat. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, salamat Lord God na nandyan ka. Una-una Lord, patawarin mo po kami sa nagawa namin kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita, sa gawin. Jesus, salamat Lord sa revelation mo sa araw na ito, Panginoon, na pilit mo kami niyayakap, inaabot sa aming sitwasyon ng buhay, Panginoon, na bilang tinanggap ka namin, Panginoon, ng banal na spirito mo, na masunod yung kalooban mo, ang hindi ang kalooban namin, Panginoon. Kaya Father God, sa lahat na nakakinig ng iyong salita, na patuloy na maranasan nila yung pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa kanila, Lord. Ikaw ang maghahari sa kanilang buhay, Panginoon. Na ibigin kanila, Panginoon. Na magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Yung pag-ibig mo ay hindi kailanman nawawala sa iyong mga anak. At tulungan mo po ang lahat ng iyong anak na manumbalik muli, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala ang banal na spirito mo sa kalagitnaan. Kaya, Father God, yakapin mo kami, Panginoon, na kung sino man sa mga anak mo, naging backslider, Panginoon, katagpuin mo sila, Panginoon, at manumbalik sila muli sa iyong presensya, Panginoon. Jesus name, hallelujah. Yakapin mo sila right now sa pangalan ni Jesus, hallelujah, God. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan. Patatagin mo, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo at hindi kami kailanman bibitiw sa mga pagsubok na nararanasan namin, na ikaw ang kasama namin sa bawat laban ng aming buhay, na ikaw ang magtatanggol sa aming, Panginoon. Kaya, Father God, nahapin mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Ingatan mo kami, Panginoon, sa mundo na ito, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi ko makalimot, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, anumang nawalang lakas sa akin, Panginoon, muli mo itong ibalik sa pangalan ni Jesus. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Salamat po. God bless po sa inyo lahat.